para sa amin. Para sa kanila po. Hello. Hello. MJ, paano nga yung tama ko? Hello. 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 Hello? Hello. Hello? Hello. 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 Hello, ayaw talaga. Where's 1 minute? Hello. 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 Ayaw talaga. Teka lang ha, mag-practice lang kami. Okay, okay na. Kaya na. Sorry, alas 12 na kasi kagabi nung pinag-usapan namin. So, medyo rush. Ayun, salamat sa pagpunta. Ikikwento ko lang kung paano kami nagkakita. Sa Omega. Sa perspective ko, ayaw ko sa perspective. Baka first. Ayun, bago ko makilala si Ken, ano ba, introverted talaga ako. So, I mean, di ko naman, for me, no, hindi naman siya bad. Nasanay na. Pero, may mga panahon pa rin siya. Malungkot, na kailangan ko ng kausap, or kailangan ko ng kahit anong human call. So, pag yung mga panahon na yan, tambay ako sa Omega. Kasi, mas madaling kumausap ng stranger online kaysa kumausap ng stranger personal. Ayun, naalala ko yung tags na ginamit ng UP Diliman. Tapos swerte ko lang na nung panahon din na yun, si Desiree yung magamit ng Omega. Tapos hindi yung tag niya. At sobrang thankful ako sa algorithm ng Omega. RIP. RIP. Na kahit ang daming ibang tao na pwede namin makausap sa Omega. So yun, yung conversation namin ng sobrang parang tagal na namin magkakilala. Naalala ko rin papalipas na ako ng traffic talaga. Kaya din ako nasa Omega. 6 yun kasi sumabot ako ng magsasara na yung egg. Para kasi nakikigamit lang ako ng wifi kasi wala ako. So after nung conversation namin, nagkabigay ito ng wifi. Tapos doon kami nagpatuloy na sa tapos continuous usap namin. Nalaman ko na interesting and amazing. Mahina. Hello. Hello. Hello? Thank Ayan. you, Lord. Okay na. Sa ilalim pala, awak sa ilalim. So, Makapagbasa na ako ng Hello. 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 Part 2 ng ano Hi. Mic test. Wala talaga. Ayun. Lakasan mo na, Charles, lakasan. Ayun.
sa mga conversation namin sa Viber na, yun, na-discuss namin yung music base namin sa maganda music base niya. Na-amaze ako na someone details age details yung favorite na band. Tapos, ang big deal talaga sa akin nung nag-share ko ng kung na pananaw tungkol sa Sorry Pedro. Pero yun, yung kung ano yung tingin namin sa mga problema ng video na tapos sobrang painful na hindi ko siya kasi nawasto niya yung paano yung mga maling pag-iisip ko. Kung minsan syempre may mga problematic na statement ako na hindi ko pa nag-throw off. So ayun, sobrang ganda ng mga conversation nun. Pero puro online lang to. After nung nag-decide kami mag-meet, unang beses kami nag-meet, around November yata. Around November 2016, nanonood kami ng Sigwa sa RD. So nandun niya sa Sente. Ayun. From time to time, tatry namin so magpo-post. Hello. Ano lang ganun. No? Hello. Hello. Kailangan talaga dalawa. Hello. Desa kaya mga Ako din na din. Desa, desa. Hello. Hello. Hindi, mawak. Hindi, mawak si Terry. Nagbi-video na po. Hello. Hello. Huwag na final na, huwag na lang. Ayun, naalala ko yung after nung kino-consider niya na date yung ako hindi. Pero hindi yun yung date na na-late ako. Iba yun. Sa first unofficial date namin yun. Naalala ko after nung manood namin yun, tumambay kami kay Oble, tapos nag-usap naman kami. Anyway, sobrang ganda kasi nakilala ko lalo yung personality lalo sa gagawin ng mga loob and then the person sa mga pagdating sa umalis siya parang tapos doon ko na-realize na doon ko na-realize na sobrang importante siya sa naalala ko to kasi ito yung may photogrammetry project tayo. Yes. Tapos, ano mo ba? Tapos nakisleep over ako kay Audrey sa class ko. Tapos may message siya sa akin sa messenger na paulit-ulit yung film kasi pre-recorded siya. Tapos naririnig nung nakakahiya mas nakikipulong ko na. Nangalang ako. Tapos naririnig pa nung sobrang need ko lang. From that moment, na-realize ko na kailangan ko siyang isip sa buhay ko. At kailangan kong i-savor lahat ng memories. So, nagsimula yung official date talaga natin na na-date ako. Ngayon, December 16, 2016, sa coffee shop sa Tomas Morato. Tapos, after the first time na i-kiss ko siya. After din yung first date na yun, sa bus pa yun. Nagulat ko nga alam eh. Tapos, binasted mo ba ako for a while. Tapos, yung prepares, mga inuman, and any other memories na for the 7 years of my life. Sobrang share ko and I will promise to make new memories throughout the rest of our lives. Salamat. Salamat kasi pinagtyagaan ng pagiging immature ko. Ayun, nabanggit nga nila na nag-aaway tayo minsan pag may inuman. Salamat kasi pinagtyagaan nila. Hindi ko alam kung ano nito. Thank you.
Thank you kasi tinulungan mo ako sa engineering drawing kasi minsan may hindi ako alam at ikaw pa nakakaalam. So ayun, pag nagtatanong ka gado dati, mga ES1. Oh, yes, sir. Kaya sa galing. Thank you. Tapos, thank you kasi pag nag-compute tayo minsan ng gastos. Tapos ang mali-mali talaga yung math ko. Ikaw pa yung nagko-correct sa akin. Thank you sa pagmamahal sa akin. I will do my best dahil make you feel the same way. Sabi niya, wait lang doon. Talaga, kasi naman sa So, yung POV ko naman, paano pinasayo? Yun lang din naman. Kasi, nung gabing nagkausap kami sa OBIC, one of the lowest points of my life. Tapos same kami ng iniisip to, na mas madali kasi kumausap ng stranger kasi walang judgment, walang prejudice, ganyan. Gusto mo lang talaga ng makikinig sa'yo. Nagkataon na kami yung nagkausap na. Wala nang Omegle. Para sa mga hindi nakakalit, Omegle ko ay online chat room. Hindi mo kailangan ng account. Maglalagay ka lang ng tag. Tapos ima-match niya yon sa taon, sa stranger na same din yung tag. So yun yung sinasabi ni Jello kanina, ni Charles, na yung piniliman yung tag namin. So doon kami nagkakilala. Yun lang naman. Thank you. Kagabi lang namin ginawa talaga yung message namin. Akala ko sige, nag-win ko na lang ito bukas. Kasi wala akong masabi. Siguro ang ikwento ko na lang yung latter parts ng relationship namin kasi nakwento niya naman yung simula. Yung wedding, matagal namin siya na pag-uusapan. Siguro, parang 1 year pa lang into the relationship, na pag-uusapan na namin siya. Pero hindi naman, will you marry me level, hindi naman ganun. Parang lang, interesado ka ba magpakasal, yung mga ganun lang, yung mga 101, wedding 101 conversations, mga ganun lang. Pero this year lang talaga kami nag-usap na parang ready na tayo, parang okay na tayo. So, yung wedding ay mutual decision namin siya. Nung nagpaplano kami, sabi namin, sige, civil wedding lang kasi ang mahalaga naman ay makasal tayo. Tapos habang nagpaplano ako, ang dami ko palang gusto, sabi ko, ay, gusto ko ng church wedding pala, gusto ko pala ng ganito, gusto ko ng ganyan. So nagbago na naman yung plano namin. Sabi namin, sige, church wedding na lang, ganyan. Tapos nung nagpaplano na ulit kami, shucks, wala tayong pera. So nag-prioritize na lang kami. Sabi namin, ano bang mahalaga sa atin at the moment? At yun yung pagiging magkasama sa buhay at i-celebrate yung love namin kasama yung aming pamilya, malalapit na kaibigan. Kaya nagpasya kami na pumalik ulit dun sa civil wedding. Kasi ang tagal pa, batay sa financial situation namin, yung dream wedding namin, ma-achieve pa namin sa last quarter pa ng 2025 or first quarter ng no flash photography, please. Grabe, may ganun na ganun. Ayun, first quarter ng 2026 pa. So, ang tagal. Gusto na namin magmahalan. Kaya sabi namin, sige, pakasal na tayo. Invite na lang natin yung ating family and closest friends. Kaya yung intimate wedding talaga ay intimate. Ini-win talaga. Kasi yung buong relationship naman namin, hindi kami mag-grand gesture talaga. Although may times na sino-surprise ko siya kapag birthday niya, mga ganun maliliit na bagay. Yun pala, no? Mas, hindi kami mag-grand gesture talaga. Mas yung aming relasyon ay naka-ankla doon sa mga maliliit na bagay. Naalala ko nung
bago pa lang yung relasyon namin. Limitado kasi yung baon ni Charles. Tapos nabanggit ko, ewan ko, nagkagantuhan lang kami, nabanggit ko na mahilig ako sa kutsinta. Tapos kinabukasan, may dala ng kutsinta. Tapos wala, naiyak ako talaga, parang tama. Pero syempre hindi ko pinakita sa kanya. Kasi baka isipin nyo, isipin nyo, patay na patay na. Akin lang yun. Natouch ako talaga kasi hindi naman ako nagpapili. Char, dito na gawin. Nagparinig pala nun. Nagparinig lang. Hindi naman. Pero bumili siya, may mga ganong maliliit na bagay na ginagawa siya na naiipon. At nung ko na-realize na, sarap palang mabuhay, no? Kasi kasi kanina din, para sa mga nakakaalam no, kung ano yung kunikwento ni tatay kanina, hindi na natin i-contextualize. Pero ang dami ko talagang pinagdaanan sa buhay. At may mga sobrang dami pagkakataon natin na gusto ko na sumuko. Kaya nakakatuwa na makakilala ng tao na mamahalin ako kahit na hindi ko mahal yung sarili ko. Sobrang laking bagay nun. Kaya minsan, na-off ako kapag sinasabi na mahalin mo muna yung sarili. Totoo naman yun kasi mahirap magbigay kung wala naman tayong pagmamahal, no? Pero naniniwala din ako na minsan kasi kailangan natin ng ibang tao talaga na magpapatunay sa atin na dapat natin mahalin yung ating sarili. Kaya, talaga ako, siguro yung friends ko from high school, alam nila na hopeless romantic talaga ako. I have so much love to give. Kaya nung nakilala ko si Charles, talagang binuhos ko lahat ng pagmamahal ko. Kaya yung sinasabi niya na yung immature days na totoo po yun. Ako rin naman, no? May mga immature moments din ako. Pero kasi matatansya mo naman yung tao kung meron pa siyang iuunlad. Matatansya mo naman yun. At handa rin naman siyang tulungan yung sarili niya. At doon ako nagtutuwa din kay Charles, no? Kasi yung pagmamahalan namin, hindi siya natatapos lang doon sa kumain ka na ba, mga ganun. Nagtutulungan talaga kami mag-grow together. Yun. Kaya, salamat sa pag-ibig mong wagas, talisay. At syempre, hindi namin mararating itong yugtong ito ng buhay namin kung hindi rin dahil sa inyo, sa malalapit na kaibigan namin, sa aming pamilya. Kaya gusto namin pasalamatan kayo isa-isa. Ito yung script natin. Simulan natin sa table number 1. Table number 1.